Good morning mga kanani. Ngayon naglalakad ako dito sa labas kasi nilabas ko yung ayan. So nasa paaralan na yung mga alaga ko ngayon. So mamaya may gymnastic kami, pupunta kami. Ayan. Aso to ng lola, pumunta siya ng Amerika kaya naiwan sa amin. So ako muna ngayon ang naglalakad, or kapag magpupo siya, nilalabos ko siya. Marunong naman siyang magsabi kapag alam niyang na tatain na siya yan. Hindi na siya mapakali. Dito kami, bago lang kami dito, wala pa isang taon. So yan. So bale, dalawa pala ang hinahandle ko na bata dito. Isang 5 years old at isang 8 years old. So malaki na sila. 3 taon ko na sa kanila. Kaya medyo okay naman. Sa mga nani na bago dito, tiis-tiis lang kasi wag magtaka sa amo. Kausapin nyo yung amo nyo kung may ayaw kasi sa kanya, kasi yung mga amo minsan mas gusto nila na kinakausap sila, sinasabi mo kung anong gusto mo at kung ayaw mo sa kanila. Mahirap na masaya lalo na kapag walang pasok ang mga bata kasi 24 hours na sa'yo. So kailangan mong maghanap ng activities, mga playdates nila, kung saan ka maghanap. Ayan, kailangan mag-isip ka at ma-convince mo kung anong gusto mong ipalaro sa kanila. Minsan yung mga ibang bata dito mahirap turuan. Tapos kailangan mo silang i-psychologist kasi hindi mo malaman yung mga ugali na, lalo na pagdating mo tapos malalaki na ni sila. Mahirap ng turuan. Sa akin kasi nung dumating ako sa kanila, 2 taon pa lang yung bunso at saka yung panganay is 5 years old siya. Nung una mahirap, di kami nagkakasundo, lagi hindi sinusunod yung mga inuutos ko sa kanya. Ayan, kapag kailangan din natin turuan sila kung paano mag tidy up. Minsan yung mga ibang nanay dito ayaw nilang maturuan yung mga anak nila about sa pagiging independent, pero sabi ko sa amo ko kailangan nila yan kasi nga hindi para sa atin yung ginagawa nila, kundi para sa kanilang sarili lang. So yun, mga maglalakad nga pala kami ng kahit mga 30 minutes. Ayan, iba pala ang Tagalog, may Tagalinis din at iba rin yung toka mo. So mahirap kapag may kasama ka na live-in na Tagalinis tapos magkaiba tapos hindi kayo magkasundo. Yun ang mahirap. Sa mga mas swerte kapag wala kang kasama kasi iwas sa toxic. Toxic ka na nga lang sa mga bata tapos matotoxic ka pa sa mga kasama mo sa bahay. Ang hirap ng ganon. So mas maganda para sa akin, mas maganda pag wala kang kasama. So yung kasama ko pala na Tagalinis is 3 beses siya pumupunta sa amin para maglinis, and then 8 hours yung trabaho niya. For me, para sa akin, mas gusto ko pa rin yung stay in kasi kapag stay out ka, biruin mo, dapat halimbawa alas 9 pasok mo, magigising ka ng maaga para makapasok, tapos uuwi ka na naman halimbawa alas 5, then magtra-travel ka na naman. So para sa akin nakakapagod yun.
Kasi diyan sa akin kasi kapag may pasok yung mga bata, alas 6, nagigising na ako. So, alas 6, tapos mga alas 7, 7:50, wala na sila. So, balik ako ulit sa tulog para matulog ulit. Or, mahiga-higa lang. Tapos, mga alas 9, kilos-kilos na naman ako. Or alas 10, ganun yung ginagawa ko. Daily routine ko pag may pasok yung mga bata. Pero kapag may pasok, walang pasok, ayan, yun ang mahirap kasi 24 hours. Minsan, hindi kayo magkasundo, ayaw nila yung pinapagawa mo, lagi silang naghihingi ng kung anong ano-ano. Ayan. Dito sa aming nilipatan is mahirap mga kalaro nila. Mostly kasi dito mga foreigner, mga American. Ganon yung mga kalaro nila. So, nahihirapan akong maghanap. Ngayon, not like sa dati naming bahay na marami kami doon. So, kapag hapon na, ayun, nandun na kami, nagsasalo-salo na kami ng mga kapwa ko child care or nanny. Kasi ang tawag dito mga kanani sa Turkey is nani, ang kwan nila, tawag nila sa amin na nag-aalaga ng mga bata. So, swerte mo kung nasa Europe side ka ng Turkey kasi mga open-minded at saka hindi mahirap na dito. Ang bakasyon nila dito is June. So, kapag June na, nandun na kami sa Bodrum. So, Bodrum is not part of a Europe side na. Kwan na siya. Asian side, kwan na. And then, yun, mahirap pag summer kasi nga alas 10 pa lang ng umaga. Nasa dagat na kayo, laging nasa dagat yan, araw-araw, 2 buwan kayo na ganun, kaya mukha mo na lang ang ngipin at mata mo na lang ang maputi pagkwan. Kaya yung mga iba dito sinasabi na, ay sa abroad ka pero bakit ganyan ang itim-itim mo? So, hindi lahat ng nasa abroad is puti. Not like sa Middle East, like Kuwait, Saudi Arabia, Dubai, ganon. Kasi nga, hindi uso sa kanila yung magpunta sa beach at bawal din sa kanila yung magbiki-bikini. Dito kasi, dapat nakabikini kapag kwan. Yung mga boss mo pa ang bibili sa'yo. Mag-swimsuit ka, ganon. Kasi summer nga, open-minded ang mga tao dito. So, mostly ang kinakain dito is mga salad, mga fruits. Bihira lang silang kumain ng mga rice. So, ayun. Uuwi na kami. So, hanggang dito na lang muna ang aking video. Salamat at saka sana nagustuhan nyo at nakabigay ako ng konting informasyon tungkol sa mga magbabalak na pumunta dito sa bansang Turkey. Salamat!